Yo yo, what's up Happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat mga kois, mga gayas. For this video mga kois, mga gayas, nako, grabe po itong mga layunin, vision, pananaw, ligasiya at advokasya ni Ma'am Chi dyan sa City of Manila mga kois, mga gayas. At maliban dyan mga kois, mga gayas, ganito pala sila dinidisiplina ng kanilang tatay na si Mayor Lito Atienza mga kuis, mga guys, na hindi porke po ay may kakayahan po sila, pero malalaman nyo po dito kung anong disiplina ang ginagawa ni former Mayor Jan Lito Atienza at kung paano dumiskarte si Ma'am Che. Kaya ngayon po ay nadadala niya kung paano po mag-serve sa isang mga sambayanan o tao bilang isang public servant mga kois, mga guys. No, nakaka-inspire po itong kwento ni Ma'am Che Atienza mga kois, mga guys, at nangiyak-ngiyak pa nga ito mga kois, mga guys, no. At kung bago naman po kayo sa aking YouTube channel, please follow, like, and share, and subscribe. At yung isang favor naman po, don't skip sa ads natin bilang isang tulong na rin po sa ating channel at mapapaangat pa po natin yung mga gadget natin mga kuis, mga gayas, para mas maganda po yung magagawa po nating video para sa inyo at pagsuporta kay Yormes Comoreno mga kuis, mga gayas. So without further ado, let's begin. Intro po muna tayo. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Here we go! Ma'am Chi, pasok! Good morning! Anyway, kaya ako nag-live to remind everyone to stay positive and to enjoy the whole day. And do not fear, because whatever will come your way today is all part of God's plan, and just make sure that open kayo to receiving His message so that you get to follow whatever promise gives you. And sabi nga nila good things only come to those that love the Lord. So maybe start your day by telling Him how much you love Him and live your life for Him, so that kung ano man mangyari sa inyo, whether madali, mahirap, or what have you, alam mong parte yun ng plano niya sa buhay mo. And also don't worry in terms of His provision, dahil sabi nga nila, diba, kahit lang mga ibon napoprovide ng Panginoon na pagkain araw-araw, mas lalo na tayo ng mga tao na mas mahal niya and alam niya mga pangangailangan natin. So lahat ng mga iniinda nyo na takot, mga fears nyo, mga things na nababother sa inyo, mga anxieties nyo, i-lift nyo yan kay Lord. Hayaan nyo ayusin at hayaan nyo na iparamdam niya sa inyo ang confidence na siya ang nakahawak sa iyong buhay. Hindi naman maiiwasan ang challenges, hindi naman maiiwasan ang mga pagsubok. Lahat tayo, kahit na anong antas nating buhay, meron tayong mga pinagdadaanan palagi. Lahat yan. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa sa buhay. Pero, kagaya nga ng mga tao na from gaya ni Yorme, for instance, na nung kabataan niya, hirap na hirap siya sa buhay niya. Araw-araw, hindi niya alam saan siya kuha ng pagkain. Pero, nakita niyo naman, because of his openness to learn, his generosity to others, and his faith in the Lord, nakita niyo naman na ginamit niya ang kanyang boses para itulungan ng mga tao. At with that, tumulungan din siya ng Panginoon. I think that's a secret to a happy life, to a good life, to do things for others without expecting anything in return, because when we do good things to others, hindi man ibalik sa atin na pagbigyan natin, papadalan pa rin tayo ng Panginoon ng mga tao na tutulong sa atin para maitaas ko ano man yung mga concerns natin o mga problema. Laging ganoon, kasi minsan kinatatampo ng mga tao, pag meron kayo natulungan, tapos yung tao yun hindi tumulong sa inyo, ay yun ang tumulong. Ang hindi nyo naiisip, ibabalik naman yung tulong sa inyo eh. Not necessarily through the same person, pero ang Panginoon na magbibigay ng tao para ibalik sa inyo yung tulong na naibigay nyo.
Ganun lang yun. Kaya, ako, I remember nung bata ako, laging, yun ang iniisip ko. I will try to be kind, I'll try to be good, because alam ko, ang audience ko ay ang Panginoon, hindi ang ibang tao, hindi ang aking sarili. Ang audience ko ang Panginoon, at alam ko kung masaya siya sa akin, masaya siya sa buhay ko, masaya siya sa output ko, na pasikreto, ginagawa ko mga tama, kahit hindi alam ng tao, inaalagaan niya ako. And no fail, I mean, sa aking buhay, naging maganda ang takbo ng kamay ng Panginoon sa buhay ko. Hindi porket dahil anak ako ng amo ko, kaya naging maayos ang lahat. Dahil kung alam nyo lang, ang training po sa akin ng aking ama nung ako'y bata pa ay tumayo sa sarili kong paa. Would you imagine? Bata ako, hindi ko ako. Oh, kaya nga mga kuis, magbiruin nyo yung iba mga kuis, mga guys. Pag umasta, lalo na pag kilala, congressman o anak ng mayor o anak ng senator, grabe. Parang hari pag talagang umasta mga kuis, mga guys. Pero kakaiba. Kakaiba po yung Ma'am Chi at Chinsa natin mga kuis, mga guys, na talagang disiplinado po sila lahat. Di lang siya, pati yung mga kapatid niya, sila Ali, si Kuya Kim at Chinsa. Mapapabilib tayo dito mga kuis, mga guys. Panoorin po natin. Binibigyan ng allowance. Pag may kailangan ako, lahat kailangan pagtrabahuhan ko. Pagdating ko ng kolehiyo, sabi niya sa akin, kailangan magtrabaho na ako kasi ako magbabayad ng tuition fee ko. Mayor siya ng Maynila noon. Nang iniisip ko, kaya mo naman bayaran ang tuition fee ko, pero bakit ako ang gusto mong patrabaho yan? And then I realized, I think, tinrain rin niya ako, tumayo sa pa ako, para ngayon sa season of my life, kaya kong masabi sa mga tao na minsan, itong mga sikreto lang para kayo ay makatayo sa inyong mga paa. Alam ko yung pakiramdam noon, naalala ko, since mahaba pa naman ang daan ko. Ako'y bata pa, kolehiyo, laging natatakot ako kasi parang paano kung maubos yung maliit na kinita ko. Kasi bata pa lang ako, nagnegosyo na ako eh. Paano kung maubos yung maliit na kinita ko, paano na? So ang laging kong ginagawa, pag naninervous ako, i-share ko dun sa isang taong nangangailangan. Then magugulat ako na kung ano man yung binigay ko, times 10, times 20 yung bumabalik. Well, yes guys, totoo, nung bata ako. Ngayon, alam nyo na ang sikreto mga kuis, mga guys. Kasi nga, lagi pong tandaan natin na yung Panginoong God o Diyos na tinatawag natin at ang Ama natin at pinaniniwalaan natin, may-ari ng lahat, ay nakatingin lang po palagi yan mga kuis, mga guys. Kaya nga, sobrang blessings na dumating ka Ma'am Chi at sigurado pag nanalo ito si Ma'am Chi mga kuis, mga guys, talagang masaya ang lahat ng mga batang Manileño dyan sa City of Manila. Pinatulang kong magbenta ng manggatsing kamas para may baon ako pambili sa sari-sari store. Nung ako'y nasa college, masaya ako dahil na-discover ako na ABS-CBN na ginawa nila ako artista. Kaya nagtrabaho. Biruin nyo yung mga kuis, mga gayas ha. Yung mga anak lang na hindi naman masyadong may kakayahan ay mas grabe ka maarte. Ha? Grabe kung mag-demand, pero kakaiba. Depende naman kasi po yan kung paano mo pinalaki yung anak nyo mga kuis, mga gayas. No? Kaya, bili ba ito ka Ma'am Chi, mga kuis? Ako, alam ng mga professors ko yan sa Lasal, habang ako nagkakayod para tapusin yung kurso kong kinukuha, which is political science nga, na napakahirap kasi ang daming kailangan basahin. Ako po nag-aaral sa pagkagising ko sa umaga, papasok sa eskwelahan, tapos pupunta na ako sa shooting, tapos ang tulog ko sa sasakyan, tapos magbibihis lang ulit, balik ulit sa school, dahil kailangan ko magtrabaho, dahil kailangan kong bayaran ng tuition fee ko. Yun pa naging buhay ko. Pero ang ganda ng training dahil, yun, masipag ako ngayon nang tumanda na ako. Pagkatapos ko naman na gumraduate, ang ginawa ko, umikot ako sa Ma'am, bata pa, ma'am. Parang 20 nga, parang 25 lang nga Kalabaw lang po ang tatanda, hindi ang tao. Nila, tumulong ako. Ang buhay party list, after daddy ko maging mayor, naging buhay party list representative siya. Ang hindi alam ng marami, yung mga pinamimigay ng buhay, actually.
Oy, mga kois, mga gayas, sa buong Pilipinas, Buhay Party List. Huwag po natin kalimutang iboto ang Buhay Party List. Yan po kay former Mayor Leto Atienza, Buhay Party List. Actually, marami doon na mga gamot, vitamina, maintenance, galing po yun sa akin. Kasi ang ginawa ko noon, dahil sabi ko tama-tama, kahit paano may influence naman yung pangalan ko dahil bunsong anak ako ng amo ko. Yung mga kaibigan ko na may kaya, na may mga malalaking kumpanya, hiningan ko ng maraming tulong at suporta. Tapos, dahil alam naman nila na mabait akong kaibigan, nagpapadala sila sa akin ng mga maintenance na dinaan ko naman ngayon sa Buhay Party List para maipamigay sa Maynila. These are the things that I did without anyone really knowing about it. But, I realized, come to think of it, sana na-document ko. So at least meron akong may pakita. Pero wala kasi ganun yata talaga noong mga panahon na ginagawa ko. Yan mga disclaimers mga kois, mga guys. Marami na pong mga ligasiya at advokasya na nagawa to si Ma'am Chi. Ngunit, hindi lang po niya dino-document mga kois, mga gayas. No? Kasi hindi po siya mahilig. Na kumbaga, tahimik lang po siyang tumutulong sa kanilang, sa paggawa ng mga advokasya niya o ligasiya sa pagtulong sa taong bayan, mga kois, mga gayas, no? So, meron talagang taong ganyan, mga kois, mga gayas. So, kaya, napapansin nyo ngayon, mga kois, mga gayas, wala, baka magtaka kayo, ano bang nagawa nito ni Ma'am Chi? O bakit tatakbo agad sa vice mayor? Pero, sa totoo lang, mga kois, mga gayas, hindi naman po talaga, hindi po kukuha yan si Yormesco Moreno pag sa tingin niyang hindi makatulong sa taong bayan. Kaya, magtiwala lang po tayo kay Yormesco Moreno at ipapanalo po natin to si Ma'am Chi, mga kois, mga gayas, dahil alam po natin na napakalaking halaga niya dyan sa City Council of Manila dahil alam nyo na yung mga ordinansa sa kanya lahat dadaan ng mga yan at specialty yung mga city councilors, kailangan po majority talaga kay Yormesco Moreno, mga kois, mga gayas. Dahil alam po natin, sa lahat ng mga ginagawa ni Yormesco Moreno ng mga ordinansa ay para lamang sa interes ng taong bayan. Isip ko lang naman kasi talaga tumulong sa tao. Kasi I really wanted to be a missionary growing up. And I felt like my audience is the Lord and I don't need to put my face in whatever good deeds I do or make. But now that I realized na without any position, I was able to give probably around 15 to 20 million worth of vitamins, mga maintenance, and all of these things na naipamigay ko. Doon ko na-realize, if I do make it eventually and maging Vice Mayor ng Union, and I use yung natutunan ko noon to collaborate with companies to help me in providing additional support na mga ganyan sa mga constituents natin. So, ang daming pwedeng gawin. No, kasi inisip ko noon parang, lagi kong tanong sa Panginoon sa season ng buhay ko, ano bang meron ako? Paano ko magagamit to para mag-glorify ka? And each stage of my life, like ko inisip ng meron, daddy ko, inisip ko, bunsong anak ako ng alkalde, anong pwede kong gawin para makatulong sa tao? So, ang ginawa ko, pinaglaban ko yung medyo may pagka-aktivista kasi ako alam ng mga teachers ko yan. When I say aktivista, hindi naman against the government, but open ako, I see things. So, ibig sabihin ni Ma'am Chi, mga kois, mga gayas, aktivista siya in the good ways po. In the good ways, sa mabuting pamamaraan. Hindi po siya aktivista na gaya ng mga makaliwa. For clarification lang, mga kois, mga gayas. Kasi nakita ko kung paano ayusin. At pag nalaman ko yun, matalas ang aking dila at sinasabi ko yun. Noong mga panahon na yung bata ko, nakita ko nga kasi mga kois, yan po yung mga bata, pag makikitaan mo, pag may mga sign na mga ganyan, sign po yan sa mga smart kids, smart girl, smart boy. Kita mo dyan kung yung talino ng tao talaga, kahit bata pa, malalaman mo kung gaano ito kagaling, katalino. Ganon po si Ma'am Chi, mga kois, mga guys. Yung boss ng mga kabataan kailangan ma-representa. So yun, nirepresent ko. So naging ina ko, pinaglaban ko naman yung boses ng mga ina. And 7 years ago, nung ako yung naging broadcast journalist, pinaglaban ko yung boses ng mga kapatid natin na walang boses.
Pero it's always been a priority na pag merong kwento ang isang senior citizen na gustong marinig, sila po lagi ang aking tinatayuan. And I recall this certain subject, yung time na yun, we call them subject kasi yun ang interview namin. Pero eventually, hindi ko alam, siya pala yung magbabago ng buhay ko. Ang pangalan niya si Nanay Emelita. Nakilala ko si Nanay Emelita, siya ay taga Distrito 3. At ang assignment ko noon was magdala ng wheelchair para sa programa namin. Alamin ang kwento niya, alamin ang kanyang hinaing para marinig ng gobyerno yung storya niya. And then hopefully, ma-address yung concern na to. Kasi si Nanay Emelita is just one person amongst the hundreds of thousands of mga Manileños na, kailangan matulungan ng gobyerno. At nung pinuntahan ko si Nanay Emelita, siya, namamagana lahat. Parang nakikita ko, sabi ko, malapit na si Nanay Emelita. And, binigay ko yung wheelchair, binigay ko yung mga tulong galing sa programa ko. Tapos niyakap niya ako. Tapos sinabi niya na, buong buhay ko, tila naging parang dagalang ako dito sa mundo. Ang sakit po nun talaga. Parang hindi ako makapaniwala na nangyayari sa tao yun. But iba kasi yung nakikita natin, iba sa nakakausap natin, iba sa nararamdaman natin yung nararamdaman nila. And dahil sa trabaho ko, I go in depth, inaalam ko yung puso ng tao, inaalam ko yung journey ng tao dito sa point. That whole day, and that whole night, for a week, parang nagkaroon ako ng buot sa puso ko na dapat ang mga matatanda, well, lahat naman, pero dapat yung mga seniors natin, dapat sila, kumbaga ma-realize nila yung relevance nila dito sa mundo. Lahat naman tayo mahal ng Panginoon eh. Lahat naman tayo may mission na binigay ng Panginoon. And dapat ang gobyerno nakaalalay sa mga tao na nakikita na nawawala na ng pag-asa. Alam niyo, kasi minsan yun ang nangyayari sa tao eh. Kapag marami ng failures na di-discourage na, pag na-discourage na, kaakibat nun, mamamatay na yung pag-asa. Pag namatay na yung pag-asa, unti-unti na silang hindi makatayo, then pabagsak na yung buhay. And for me, ang role ng gobyerno is to always remind everyone na nandito kami nakasuporta. Pag nawawalan kayo ng pag-asa, meron kayong masasandalan. Ngunit, I don't believe in dole-outs. Hindi ako naniniwala sa pagbibigay ng pera basta-basta o pagbibigay ng negosyo basta-basta o kung ano man. Dapat yan may hangganan hanggang makatayo sila. Kasi hindi rin naman dapat, di ba sabi nga sa Bible, give a man a fish and he will feed for a day. Teach a man how to fish and he will feed for a lifetime. I think the major role of the government is to ensure that everybody's given an opportunity to thrive. May bigay yung basic services ng kailangan nila para hindi sila na-insecure pagdating sa issue ng pang-medical. Dapat hindi na-insecure ang mga taong bayan. Issue pagdating sa hanap buhay, employment, livelihood, hindi dapat na-insecure ang taong bayan. Issue pagdating sa tahanan, dahil basic need yan ng tao. Dapat hindi sila na-insecure pagdating dyan. And kapag na-provide ng gobyerno yung mga basic needs, which I believe yan nga yung gusto rin ni Yorme, then may seguridad na sa kanilang puso. Ngayon, ang magiging issue nilang dito is paano ka tatayo, paano ka hindi lang magsusurvive, kundi magsuthrive. Kasi, ang alam ko, ang inaral ko, ang trabaho ng gobyerno ay, lalo na ng mga LGUs, is to ensure na para tayong nagmamaneho ng sasakyan. Ang driver ay ang alkalde. Isa alkalde, tutulong siguro, nandun, nakaalalay sa alkalde. Pero ang trabaho ng alkalde at ng vice-alkalde ay i-drive ang ating gobyerno sa isang vision na maganda, na makakatulong sa lahat. At pagtama ang nilagay natin at may kasiguraduhan ang mga tao na sasakupan mo, then medyo magkakaroon ng confidence ang mga tao para maintindihan at malaman na sila ay importante, included sila. That's why I always say, I believe in an inclusive governance, an inclusive government, wherein ang mga pangangailangan ng mga tao ay dapat nakikita, naririnig, at nai-address. Kasi yan lang naman ang rason bakit ang tao dapat tumakbo. Yan lang ang rason kung bakit sasabihin mong gusto kong maging isang leader. Dahil may nakikita kang vision at nakikita mo na kaya mong dalhin yung mga tao doon. And basing it on what I've seen in my life, simula na lang po na namulit ako dito sa mundo, ito na po ang aking nakagisnan.
Kinakain ko po araw-araw ang mga problema na pumapasok sa aming tahanan na nakikita ko isa-isa inaayos ng aking ama. Alam niyo, when you say na isang position, may position ng isang tao, superficial lang po yun eh. Para masabi ng isang tao o isang leader ay magaling na leader, yun ay dapat marunong siyang gumawa ng mga desisyon and mabilis siyang kumilos, like kay Isko nga, kay Yorme, and at the same time, may wisdom pag gumawa siya ng desisyon. It's parang ano siya eh, parang yun yung ingredient towards para masabi mo ng isang. Grabe mga koy. So, dito natin makikita na talagang hindi nagkakamali ang ating butihing Yorme Isko Moreno na magiging vice mayor ang si Ma'am Che Atienza. Diyan, dito makikita mo mga koy guys kung gaano kabusilak matulungin yung legacy, advocacy ni Ma'am Che talaga. Sa tingin ko mga koys mga guys, grabe. Tamang-tamang tingin lang po. Hindi lang po sa tingin ha. Tamang-tamang tingin. Malaking tulong po siya sa City of Manila mga koys mga guys. Kaya, ito na. Panalo na ito. Alam natin, pag kay Yorme Isko Moreno, matik yan. Leader, magaling na leader. Hindi just because may position ka, leader ka na. Hindi otomatiko yun. Kailangan, alam mo paano dalhin ang mga tao patungo sa isang sustainable development na makakatulong sa bawat isa. Anyway, nagiging ano na ako. Ito lang, nagkukwento lang ako. Okay lang po, ma'am. Kasi naalala ko talaga araw-araw nung bata ko, pagkagising ko ng umaga, ang kasama ko na kumain sa almusal ay ang mga taong bayan. Alam ko na, sanay na ako dyan. Pagbaba ko sa kainan namin, nakirinig ko na ano yung mga problema. At ang maganda doon, nakita ko rin paano nasolusyonan ng aking ama. And nakita ko yung benepisyo din sa buhay ng mga tao ng pagtulong ng aking ama. So now, given na tumatakbo akong vice alcalde, alam ko na na parang ganito pala gumawa ng desisyon. Hindi ka susunod sa agos. Mag-iisip ka ng maigi. You will choose a decision na may wisdom, na may integridad ka, na makakatulong sa mga taong humihingi sa iyo ng tulong. But, kami nga, nag-usap kami ni Yorme, ang goal talaga is to focus on minimum basic needs. At pag naibigay na namin ang minimum basic needs ng bawat Manilenyo, unti-unti tayong gagawa ng mga mas maraming development na makakatulong na sa pag-unlad ng bawat Manilenyo. The goal here is to ensure that we leave a legacy one day. And on my end, given that I stand for livelihood for each Manilenyo na kailangan ng tulong, naniniwala po ako na habang legasiya ang habol ko dito, gusto ko kayo rin magkaroon ng legasiya. Gusto ko rin na kung balang araw, lilisanin yung mundong ito. Gusto ko makaiwan kayo ng magandang mundo sa inyong mga pamilya, sa inyong mga anak, kung seniors na kayo, sa inyong mga apo. Dahil minsan lang tayo dumaan dito sa mundong ibabaw. Sandali lang ang buhay. So habang narito tayo, let's make the most out of it. Help as much people as we can. Love our families. And live a righteous life. And that's, for me, that's a secret to a happy life. Anyway, ang dami ko na pong kinuwento. I just really wanted to leave a message of positivity, as I always do. Because I know life is not easy. Marami pong pinagdadaan ng ating mga kababayan. And yung iba nga, ang concern nila palagi is kung anong kakainin nila sa susunod. Pero gusto ko, kung ano man ang iniinda nyo, lagi nyo tatandaan. Habang may buhay, may pag-asa. At narito lang kami ni Yorme sa Gedli. Kita-kits soon. Ingat kayo. Wow, well said po, ma'am. Lahat ng mga sasabi mo, napaka-inspire po yun, man. Nagpapa-inspire po yun sa mga taong talagang medyo nawawala na po ng pag-asa sa kanilang buhay, mga kois magayas. So, ito na po yung kasagutan natin, mga kois magayas. So, gaya ng sinasabi ko, hindi po nagkakamali na talagang ito si Ma'am Che, ang katandem ni Yorme Isko Moreno. Dahil, kita nyo naman, mga kois magayas, tahimik lang po yang kumikilos, pero yung advokasya at legasiya niya ay halos magkaparehas kay Yorme Isko Moreno, mga kois mga gayas. Palakpakan! Okay?
Ayan, at dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayong mag-like, share, and subscribe mga kois, mga gayas. Yung like and share yun, malaking tulong po yan. At yung hindi pag-skip sa mga ads mga kois, mga gayas. Mega love shoutout po sa ating lahat mga kois. So for now, I'm good. Manila, God first, God bless all, peace. Bye-bye. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! First!